Nagpadala na ng barko ang Philippine Navy malapit sa Sabah. Handang sunduin ang grupo ng prinsipe ng Sultanato ng Sulu na nandoon. Nalalapit na po kasi ang pagtatapos ng deadline na itinakda ng gobyerno ng Malaysia. Pero ang grupo ng Sultan ng Sulu narindigan sa kanilang posisyon. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Taimtim ang dasal na maharlik ang pamilya ng Sultanato ng Sulu at mga religious leaders para sa kaligtasan ni Raja Muda Agbimuddin Kiram at 234 na tauhan niya na nasa Lahad Datu Sabah. 3 linggo na nakakordon ang mga puwersa ng Malaysia sa isang isla kung saan nagtatago ang grupo ni Agbimuddin. Nagtungo daw sila doon para angkinin muli ang teritoryo ng Sabah na matagal nang hindi raw iniintindi ng pamahalaan. A prayer dedicating the lives of those 235 followers of the Sultanate of Sulu to the Almighty God. Dito sa tinatawag na Astana o palasyo ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III, tuloy ang dating at alis na mga tao. Patuloy pa rin sila na naghahanda tungkol dito sa tinatawag na natitirang deadline para sa grupo nitong si Raja Muda Agbimuddin Kiram. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin daw sila ng pahayag mula sa Malaysian government. Ang mismong gobyerno ng Pilipinas ang humiling sa Malaysia. Bigyan sila hanggang Miyerkules ng hating gabi para maiuwi na ang prinsipe ng Sulu Sultanate. Isang auxiliary transport ship ng Philippine Navy ang nakaabang ngayon sa border ng Tawi-Tawi at Sabah para sunduin sila. Ang isa pang planong lumulutang ngayon, huhulihin ang Raja Muda at kampo nito na parang mga illegal alien. At saka isasakay sa barko ng Malaysia at ite-turn over sa Pilipinas. The current plan is for that ship to be at the border and the Malaysian government will bring the Filipinos from Lahad Datu to our ship. Ngayon pa lang, sinasabi na magkakapatid na Kiram, walang mangyayari sa balak ng gobyerno. Walang sasakay. I had just talked to my brother, walang sasakay. Wala ho gustong sumama. Masking mga babae kinakausap ko, walang gusto sumama. Walang bata, babae lang, 8. Pag puinersa kayong alisin po dyan, doon na kayo... Lalaban kami. I will tell you straight, lalaban kami. Because we are fighting for our rights. Sa salita niya lang, parang nagsabi siya, maskin kayo brother, eldest namin brother, you cannot convince us to get away from this. Kahapon nakipagpulong si Vice President Jejomar Binay kay Sultan Jamalul Kiram III. Sinabi raw ni Binay ang posisyon ng gobyerno para mapayapang malutas ang standoff. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras.